Good morning mga ka-auto! Kamusta kayo? So, andito ako sa showroom. Mag-review tayo ng unit. Hulaan nyo kung anong unit tong i-review natin. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin. Then bibigyan ko kayo ng magandang deal after natin ma-review itong unit na to. So simulan natin yung video na yan. Let's go! So ayun mga ka-auto, good morning ulit. I-review natin ngayon yung cross expander dito sa showroom. Nakakita ko ng unit dito sa showroom din. Ayun, i-review natin. Tapos pag-usapan natin, comment nyo below kung ano yung mga kulang. Pag-uusapan natin dito sa video na to. So let's go. So katulad ng dati, sisimulan natin sa gulong. Ang gulong nito mga ka-auto ay 205/55 R17. 5 holes, then yun nga, rim 17 na to. Ang ganda, no? Ang ganda ng gulong niya. Yan, then so puntahan naman natin ang ilaw. Ang ilaw niya, meron na tayong LED na fog light at LED na headlamp. At meron na tayong multi-reflector halogen. So yan. Then meron tayong chrome dito sa gilid ng mga ilaw natin. Then yung sa bumper natin, ito color black garnish. Then meron tayong silver dito sa ilalim ng mukha ng expander. Mukha na siyang maliit na Ford na Montero, sorry. Mukha na siyang maliit na Montero. So ang ganda. Ang ganda ng cross expander cross. So punta naman tayo dito sa side. Yung flarings, ito meron tayong slim fender na color black. Then pasukin natin yung loob. Yan. Check natin yung legroom at yung room height. So dito na tayo sa loob ng passenger side.
ng cross expander. Tignan natin yung leg room at yung room height. So ito yung leg room. Ito, yan. Meron pang, ito yan. Medyo maluwag pa siya. Para sa size ko na 5'7", sobrang luwag. Then ito yung room height. Ito, yan. In 5, 4, 3, 2, 1. So ito yung room height. Grabe, sobrang comfortable pala ng expander. So magkakaroon na kayo ng option para sa MPV nyo. Meron tayong Stargazer, Avanza, Veloz at magandang expander. So yun. Then airbags, meron tayong dalawang airbags dito. Isa sa passenger at isa sa driver. So yun. Meron din tayong lagayan ng mga kung ano-ano dito, like cards, then yung mga maliliit na documents, then ito yung glove box nya, so yan. Punta naman tayo sa likod at alamin natin yung mga amenities nito. Ayan, meron tayong silver lining dito, yan, sa dashboard. So punta tayo sa likod, upuan natin. So grabe, ang luwag din dito sa second row, oh. Oh. Grabe yung leg room. Ang luwag. Then yung material na ginamit sa upuan ay leather. Yan, meron tayong grip assist dito. Grip assist doon. Sa driver wala, syempre siguro meron tayong total of 5 na grip assist. Yun. Then aircon, ito. Then ito yung knob nya. Yan, para sa aircon. So ito, check natin. So yan, hilahin lang natin to. Then meron na tayong center armrest. 8. So ganito yung itsura niya. Yan, ito yung armrest niya. Yan. So ngayon, kung tatlo naman kayong uupo dito sa likod, pwede nyo nang hindi gamitin to. Move nyo lang to backward. Yan. May dalawa nga pala tong bottle holder bago natin i-move. Yan. So ganito na yung magiging itsura niya ulit. Kaya pwedeng tatlo ang maupo dito sa likod, sa pangalawang upuan. So punta naman tayo sa third row. Check natin kung kasya tayo, kung kasya ang mga big man na katulad natin. So let's go. So para makapunta tayo sa likod, one touch tumble lang. Ito. Then ayun, na-forward na natin. Then sakyan natin yung likod. Wait lang, check natin. So yung likod, ito, medyo sagad na yung tuhod ko. Ayan. Pero i-slant natin yan. Yan. So yan na, in-slant na natin. Ito yung room height. Then ito naman yung leg room. Yan, oh, meron nang na-adjust na ganito. Kung kanina ganito, yan, ngayon ganito na siya. So okay na rin para siguro sa mga bata, pero hindi sa mga kasing laki ko. Kasya pa rin, kasing laki ko, yan, ganito. Pero hindi siguro pag i-slant natin yung likod, yung ano, yung sandalan. Yan. Then meron ditong car charger. Car charger pala, so bibili na lang tayo ng car charger. Then meron din ditong tagayan ng bottle holder. So, yun. Punta naman tayo sa luggage area dito sa likod. Yan. So ito na ang likod ng ating expander. Yan, may roof. Check muna natin yung roof rail.
Then yung antena, shark fin antena. Then ito na yung likod. Yan, may rear skirt dito, rear skirt dito. Then may camera. Yan, pero wala pa siyang back sensor. Check natin. So yun, ito yung luggage niya. Yan, pag sinagad natin ito, yan. So ito yon, lagayan ng mga kung ano-ano, mga shoes para itago nyo yung mga gamit nyo. Then ito naman ang rear tire natin or spare tire natin. So yan. So yun. So paano ba natin ipapark ang Xpander Cross natin? Yung height nito mga ka-auto ay 4,595mm. Then yung width niya is 1,790mm. Yan yung lapat niya. Then yung height niya is 1,750mm. Then yung ground clearance natin, ito ang napakataas na 225mm. Yan. At yung wheelbase ay 2,775mm. So yun yung dimension ng ating Xpander Cross. Meron na tayo ditong side strip na black and silver. Yan. So pasukin natin ang paborito ng lahat. Teka, hindi ko pala nasabi sa inyo yung makina. So bago tayo pumasok sa loob, pasukin na muna natin yung engine ng Xpander. So muntik ko nang makalimutan ang makina. So 1.5 liter Ford line DOHC 16 valve with MIVEC ang makina ng ating Xpander Cross. Meron na tong maximum output na 104.5 at 6,000 RPM. Meron na rin tong maximum torque na 141 Newton meter at 4,000 RPM. So malakas ang makina ng Xpander Cross with 4-speed automatic. Yan. So grabe ang makina ng Xpander Cross. So pasukin na natin ang paborito ng lahat, ang driver's side. So ibaba muna natin to. So pasukin na natin ang driver's side. Ano to mga ka-auto? Smart entry. Yan, ilapit mo lang ang susi. Ilapit mo lang, then pindutin mo lang yung smart entry button. Yan. So dito na tayo sa driver's side. Yan. Yung adjustment ng manibela mga ka-auto, tilt up and down. Ito, tilt up and down, then telescopic. So ganun siya i-adjust yung manibela. Yan. Then ito may mga buttons tayo dito para sa volume. Yan. Then meron tayong cruise control. Ito, reset, plus minus. Yan. Ganda, no? May cruise control pala to. Tapos ito yung logo ng Mitsubishi. Then may airbags dito. Meron na rin tayong adjust dito para sa left and right. Then ito yung sa foldable side mirror natin. Yan. Then ito yung sa traction control. Yan. So meron na rin tayong 8-inch na LCD. 9-inch LCD. Meron na rin yung Apple CarPlay at Android Auto. Then sa aircon, auto climate yung aircon natin. Then meron na tayong push start. Yun. Then meron na tayong auto hold brake park. Ito, parking brake with auto hold. Yan yung tamang tama. Then ito yung gear niya, park, reverse, neutral, drive,
2 at low. Yan. Then meron tayo ditong lagayan ng coins, charger, then yung port, ito, USB port. Yan, dalawang USB port saka isang car charger. Meron na rin tayo malaking center console dito. So, yan. Dahil pwedeng ilaman, oh, yan, oh. Siguro mga 6 na bottle butter to. O bottle water, yan. So 6. Then meron na rin tayong room lamp dito. Yan. Then sa passenger meron tayong vanity mirror. Sa driver wala. Yan. So ayun mga ka-auto. So ayun mga ka-auto, na-discuss natin yung gulong, then yung engine, di natin nakalimutan yun, yung dimension, yung rear seat, then yung manibela, yung touchscreen, yung aircon. So punta naman tayo sa safety features ng Xpander Cross na to. Ang Xpander Cross na to ay meron ng active control, start assist, active stability control, yung camera, then yung sa upuan, yung seat belt, yan, meron na yan. So mga ka-auto, ang presyo nito ay 1,365,000. So bago ko makalimutan yung presyo, 1,365,000. Yan yung presyo niya. So may promo tayo dito. Comment nyo lang below kung ano yung gusto nyong itanong, then pag-uusapan natin. Ang promo yata natin dito is parang 65,000 down payment, then yung monthly around 25 roughly. Yan. So yun mga ka-auto, kung may question kayo, itanong nyo lang kasi bago lang ulit tayo bago lang ulit tayo nagbo-vlog. So pipilitin natin sagutin yung mga tanong nyo. Medyo na-rush tayo ngayon kasi nga may padating akong client. So kung may question man kayo, nakalimutan ko sabihin, itanong nyo lang po sa akin, comment nyo lang po sa comment section natin. Then kung nagtataka kayo kung saan ba talaga ako connected po ako sa Mitsubishi. Pero yun nga, pwede pa rin po tayo mag-release sa iba't ibang brand like Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Honda. Kasi bakit? May mga clients tayo na gusto ng Toyota, may mga clients tayo na gusto ng Hyundai. Katulad bukas, may release tayo ng Hyundai Stargazer. Siyempre may mga customer din tayo na gusto Mitsubishi, Honda, ganon. Anyway, pwede naman po ako mag-release. Sasamahan ko kayo sa dealer, hahanap tayo ng magandang deal, then i-release natin yung unit nyo kahit anong brand pa yan mga ka-auto. Tutulungan ko kayo makahanap ng mas magandang deal. So bukas mga ka-auto, kita tayo sa Hyundai Quezon Ave. Magre-release tayo doon ng Stargazer para sa mas magandang pag-vlog natin, para sa mas marami pa nating matulungang mga kliyente, mga customers. So ayun mga ka-auto, hanggang dito na lamang ang ating review sa Xpander Cross na to. Yun nga, kapag may comment kayo, kapag may nakalimutan ako, sabihin nyo lang po. Then babalikan natin hanggang nandito yung unit sa showroom. So kung naghahanap kayo ng mga magagandang deals, magagandang reviews, para sa inyo po yung channel na to. So mga ka-auto, shoutout po tayo sa mga hindi nagsasawang sumuporta sa atin, kay Sir Nigel Bergamento, kay Sir John Reyes, kay Sir Hermano, then at sa mga brad natin diyan sa iba't ibang panig ng mundo, sa Alpha Pi Omega. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Bukas po magkita-kita po tayo sa Quezon Ave. Magre-release tayo ng unit doon. So hanggang dito na lamang mga ka-auto. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!